bus sa Metro Manila sa pagdagsa ng mga pasahero upang ipagdiwang ang Pasko sa kani-kanilang mga probinsya. At para sa update sa lagay ng terminal ng mga bus, may ulat si Ara Perez mula sa bus terminal sa Lacson, lungsod ng Maynila, live. Kati, kung sa mga regular na araw, medyo nasistress na nga tayo sa mabigat na daloy ng trapiko. Ito naman ang magiging matinding kalaban ng ating mga tsoper at ng ating mga kababayang pauwi sa kani-kanilang probinsya ngayong 2 araw na lamang Pasko na. Sa aming naging pag-iikot sa iba't ibang bus terminals dito sa Metro Manila, aming napag-alaman na aabot sa 20,000 pasahero ang babiyahe pa norte at patimog ngayon. Ayon sa mga otoridad, mas marami ang bilang na ito kumpara noong nakaraang taon dahil naipon na nga itong mga pasahero bunsod ng bagyong Nona at Onyok at yung mga naghintay pa ng kanilang sweldo at 13th month pay. Mahaba-habang pasensya nga lang ang kailangan dahil umaabot na sa 3 hanggang 5 oras ang delay ng buses. Sa punto pong ito, makakapanayam natin si PO1 Jeff Mark Cabasis, isa sa mga security personnel dito sa isang bus terminal sa bahagi ng Lacson sa Maynila. Sir, magandang gabi po. Sir, kamustahin ko lang kung ano na yung passenger traffic natin as of 6 p.m. today? Ma'am, as of 6 p.m. we have more or less 500 passengers po, ma'am. Na patuloy naman po ang aming monitoring sa mga dumadating pong bus at sa mga umalis po. Sir, may mga naitala na ba tayong any untoward incidents starting today and the past few days? Sa ngayon po, ma'am, normal naman po ang ating sitwasyon dahil po na rin sa ginagawa naming pagpapatrolya. Sa ngayon po, wala naman pong nangyaring untoward incident, ma'am. Kasama na po dito yung mga pagnanakaw, yung mga nagdadala ng mga ipinagbabawal na dalahin. Sa ngayon po, wala pa naman pong nai-report sa amin, ma'am. So far, masasabi natin 100% under control ang sitwasyon dito. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sir, tomorrow at sa 25, anong ma-expect natin? Gaano karami ang mga pasahero? Expect pa rin natin na marami pa rin pasahero pero dire-diretso naman po ang aming pagbabantay, hindi lang po sa bus terminal kundi sa lahat po ng aming lugar na nasasakupan sa pangunguna na rin po ng aming mahal na COP, Police Superintendent Manan Caracas. Buhari po. Okay. Sir, huling tanong na lamang, banggitin ko lamang yung chance passengers na napag-usapan natin kanina. No? Gaano kalaki pa yung pag-asa na makakuha sila ng tickets gayong nagkakaroon nga tayo ng delay sa pagdating ng buses dahil na rin sa matinding traffic? Sa ngayon, ma'am, talagang mag-aantay sila ng medyo matagal-tagal kasi mula nung nakaraang paraw pa hanggang sa mga susunod fully book po tayo. Kaya po kung kayo po ay chance passenger, medyo habaan na lang po natin ang ating pasensya sa pag-aantay po. Sir, sa mga bus terminal sa Pasay hanggang December 30 daw yung mga may reservations na dito sa Maynila. Hanggang kailan? Dito, ma'am, sa Florida hanggang 30 din po meron na puno na. Kaya kung chance passenger talaga, antay-antay na lang. Huling reminders na lang, sir, sa mga babiyahe pa tonight and sa mga darating na araw. Palagi po nating babantayan po ang ating mga gamit. Huwag po nating ilalayo sa ating mga katawan, lalo na po ang mga importanteng bag, cellphone, wallet po. Ayan. At maging mapagmatsyag po sa mga ating katabi at sa ating paligid po. Yan, maraming salamat Mr. Jeff Cabasis, sorry. At ngayon po sa ngayon, mga last minute passengers na lamang ang mga nagsisidatingan dahil nga idineklara na bilang special non-working holiday ang ika-24 ng Desyembre. Bukas po yan, besperas ng Pasko. At ayan na po muna ang ating latest para sa sandaling ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Ara Perez.